Ako si Jiang Ming. Ako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Jiang, ang pinakamayaman sa Nanzhou. Spoiled na spoiled ako mula pagkabata, mayabang at mapang-api. Sa aking ika-20 kaarawan, binuok ng lolo ko ang buong hotel. Ginawa niya, para sa akin, ang isang napakagandang birthday party. Para sa number 1 beauty ng Nanzhou, si Miss Jiang, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan, Miss Jiang. Mabuhay! Mabuhay! Sinasabi mo, si Beye, may birthday surprise para sa akin? Oo. Sobrang sikreto niya tungkol dito. Baka na-touch na siya sa'yo sa wakas. Baka sa espesyal na araw na ito, magpo-propose na siya sa'yo. Magpo-propose? Nandoon siya. Sige na. Beye. Aray. Yang Ning, ang tagal kitang inasam-asam. Subukan natin. Aray! Hedjaway! Bitawan mo ako! Binabalaan kita! Paparating na si Beye! Jan Beye. Siya lang ang nakikita mo. Aray! Beye! Saklolo! Aray! Beye! Nakikita mo? Ayaw kang ang kilalanin. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Sino ka ba para umangat ng ganyan? Ang una kong pagkakataon ay para lang kay Beye. Ang una mong pagkakataon, ha? Mas mabuti pa yan. Beye, nakapatay ako ng tao. Beye, hindi ko sinasadya. Kailangan mo akong suportahan. Beye? Beye, Tumayo ang lahat. noong ako'y magdalawampu, napatunayang nagkasala ako ng labis na pagtatanggol na ikinamatay ng isa. Nahatulan ako ng pagkabilanggo sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Sa araw ng hatol, si John Beye, ang lalaking hinangaan ko mula pagkabata, bilang tanging saksi sa pangyayari, tanging nag-iwan ng nakasulat na pahayag. Hindi siya kailanman tumistigo sa korte para sa akin. Tinigil ang paglilitis. Anak ko, anak, para sa babaeng ito, nawala ang buhay mo. Narinig kong ikaw ang anak ng pinakamayamang lalaki sa bayan. Wisit, kinamumuhian ko ang mga mayayaman. Kapag lumabas ka sa pintuang ito, marami kang haharaping paghuhusga. Mabuhay ng maayos mula ngayon. Kung makasalubong mo ang pamilya ng biktima, maging magalang. Huwag nang makipag-away pa. Naiintindihan, Warden. Hindi tayo nagpapaalam sa isang lugar na tulad nito. Siya na. Ginoong John. Ano ang tawag mo sa akin? Alam ni Lola na lalabas ka ngayon. Pinapunta niya ako para sunduin ka. Sumakay ka sa kotse. Ano pang hinihintay mo? Kailangan pa bang sabihin sa'yo na sumakay ka na? Sabi ni Lola, para sa mga babaeng tulad namin, mayaman at pribilehiyado, hindi kami gumagawa ng gawaing kamay kapag lumalabas. Ikaw, buksan mo ang pinto. Sa susunod, sabihin mong prinsesa, sakay na po.
Anak, ang tagal kitang hinintay. Sa wakas, nakauwi ka na. Lola Song, Dati, sa publiko man o sa pribado diretsong lola ang tawag niya sa akin. Bakit nagbago na ngayon? Alam mo naman ang problema ng pamilya, di ba? Hindi nagtagal pagkatapos ng aksidente mo. Pumanaw na ang lolo mo. Maaga namang namatay ang mga magulang mo. Ipinagkatiwala ka sa akin ni Ginoong Jiang nitong mga nakaraang taon. Walang nakatira sa bahay ng pamilyang Jiang. Maaga kang nakauwi. Wala pa kaming oras para mag-ayos. Dito ka na muna tumira. salamat, Tita Chen. Masyado po kayong magalang, binibining Jiang. Ang payat mo. Kumain ka ng marami. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sapat ang pagkain nila sa bilangguan? Kailangan mo pang maghanap ng tira-tirang pagkain sa mesa? Ano naman kung mayaman siya? Ngayong nasa ganitong kalagayan na siya, hindi na nga siya makakakain ng sapat. Pasensya na, magbabago na ako. Nak, anong nangyari sa kamay mo? Bakit ganyan kalaki ang pamamaga? Sakay na. Sabihin mo sa akin, Lola, may nanakit ba sa iyo doon? Wala, mababait naman sa akin ang warden at ang mga kasama ko. Ako lang talaga ang pabaya. Lola Song, tapos na akong kumain. Uuwi na ako sa kwarto ko. Sige, mauna ka na. Bakit hindi ka tumatahimik kahit kumakain ka? Pumunta ka at humingi ng tawad kay Ningning. Masakit pa ba? Hindi naman masakit. Basta, wag mo lang hawakan. Hindi masasaktan. Naipit ang kamay mo. Bakit hindi ka nagsalita sa kotse? Sinadya mong makita ito ni Lola para maawa siya sa'yo. Ay Lola, tingnan mo. Tinala ako ni Bea magtennis. Namaga ang kamay ko. Dahil sa kanya. Ano ba naman yan? Delikado ang balat ni Ningning. Paano mo siya nadala para gawin ang ganong peligroso? Lola, hindi ko siya dinala. Sige na Lola, wag mo siyang sisihin. Ako ang nagpumilit pumunta. Ikaw? Ipinagtatanggol mo pa siya. Paano kung gusto ko siya? Ikaw? Pasensya na, hindi ko na uulitin. Tigilan mo yung drama mo. Mabait si Lola. Hindi niya kayang tiisin ang ganito. Hindi ako naniniwala. Alam ko, Maghanda ka na para bumisita sa puntod ng lolo mo. Lolo, madalas na akong dadalaw sa'yo mula ngayon. Jan, salamat sa paghatid sa'yo sa biyahe na ito. Mula ngayon, alam ko na ang daan. Lang mo, nakalabas ka na. Nakahiga ang anak ko dyan. Ikaw naman, nakatayo ng maayos dito. Halika rito. Lumuhod ka at magmano sa anak ko. Chan Bai, akala mo ba dahil ikaw na ang pinakamayaman sa Nanzhou ngayon, makakaya mo na siyang ipagtanggol? Mula pa noong unang panahon, wala pang nakikitang mamamatay tao na karapat-dapat na tumayo sa harap ng namatay. Dapat mo ring isipin kung ano talaga ang ginawa ng anak mo. Ano ang ginawa ng anak ko? Niligawan siya ng putang iyon. Alam ng lahat sa Nanzhou na si Jiang Ning ay laking spoiled mula pagkabata. Sa murang edad pa lang, ginagawa na niya ang mga nakakahiyang bagay na yan kasama ka. Isang basura
Bakit kailangan niyang maging dahilan ng buhay ng anak ko? Kung makasalubong mo ang pamilya ng biktima, maging magalang ka. Huwag ka nang makipag-away pa. Naiintindihan ko, Warden. Sa lugar na tulad nito, hindi tayo nagpapaalam. Si Yen na. Ginoong John, dapat igalang ang namatay kung ang paggawa nito ay makapagpapagaan ng loob ni na Ginoo at Ginanghe kahit kaunti. Handang gawin ko ito. Jiang Ning, Anak ko. Siya lang ang anak ko. Grabe na ito. Walang kawala ang isang mambibiktima. Inaapi ng pamilya He ang mga Jiang dahil wala na kaming ibang tao. Wala na bang talagang magtatanggol kay Ningning? Tawagin mo rito si Ningning. Lola Song, Ginang Shen. Ginoong John, Ginoong Jan, hindi naman siya ganyan katuring kay Beye dati. Bakit ang layo na ng turing ngayon? Tulad ng dati, maari mo akong tawaging tita. tita. aktingan lang pala ang lahat. Lola, may mga kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Aalis na ako. Si Ningning. May charity gala bukas. Isang charity gala. Lahat ng kilalang pamilya sa Nanzhou ay naroon. Sumama ka sa akin. Mrs. Song, ako. Anak, ang nangyari ay nangyari na. Kailangan mong magpatuloy sa buhay. Kahit na ang pamilya Jiang ay wala nang natira, nandito pa rin ako, ang matandang ito. Narito si Song Lijun para sa iyo. Naiintindihan ko, Mrs. Song. Sa totoo lang, nandoon bukas ang anak na babae ng pamilya Zhou. Siya, noong bata pa lang siya, nag-aaral na siya sa ibang bansa. Nang nangyari ang insidente mo, hindi pa siya nakakabalik. Ang kasunduan ni Beye ay halos tapos na. Magiging magkakapamilya na tayo. Samantalahin mo ang pagkakataong ito para magkakilala kayo. Joe siya. Ningning, ayos lang. Umuwi ka na at magpahinga. Mhm. Bakit kailangan mong sabihin agad sa kanya ang lahat ng iyon? Ang paraan ng pagtingin niya kay Beye ay hindi tama. Pagkatapos ng lahat, magkasama silang nakatira. Kapag naagapan, mas mabilis siyang makakapag-move on para hindi na siya mas lalong masaktan. Ang pagkakulong pa lang ay sapat ng kahihiyan. Kahit na gusto siya ni Beye, na hindi naman, kahit na gusto niya, hindi niya maaring pakasalan ang isang babaeng nakapatay na. President John, Pupunta ka sa gala na ganyan ang suot mo? may problema ba? Ang ganda-ganda naman. Palitan mo to. Kung hindi, iisipin ng mga tao na ang pamilya kong Jan ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya Jiang. Pero kahit isang disenteng damit, ayaw pa nilang bilhin para sa'yo? Ginoo, sina Lola at ang Ginang ay nagmamadali kay Binibining Jiang na bumaba. Anong nagmamadali? Hindi kasya sa isang kotse ang napakaraming tao. Hayaan mo silang mauna. Opo. Aye? Aye? Bagay ba sa akin ang kipao na ito? Pasado. Ito ang unang beses na sinabi niyang maganda ako. Gusto kong bumili ng maraming maliliit na kipaw. Jiang Ning, tapos ka na ba? Zan, masyadong malaki ang kipaw. Pwede bang hindi ko na ito isuot? Ikaw ang bahala.
Paano lumabas si Jiang Ning? Ang ganda-ganda pa rin. Narinig kong nakatira na siya ngayon sa bahay ng mga Jan. Nakapatay na siya ng tao. Nagtataka lang ako, kapag kinakasama siya ni Jan Beye, natatakot ba siya sa loob-loob? Ano ba ang alam mo? Ang isang femme fatale. Mas kaakit-akit pa nga. Neng-neng, kung pagod ka, magpahinga ka. Huwag kang makinig sa sinasabi nila. Alam ko, magaling ang ginagawa mo at si Baye rin. Lola, uupo muna ako doon sa tabi. Si Akala ko pamilyar ka. Kung hindi ito ang ating sariling kilalang-kilalang mamamatay tao mula sa Nanzhou, Jiang Ning. Ang isang tulad mo ay pumunta sa aming charity gala? Narito ka ba upang maging isang babala para sa amin? Ginang Shen, Ginang Chen, Ginang Gao. Magandang gabi. Jiang Ning, sino sa palagay mo ang niloloko mo? Noong una, nang umaasa ka sa iyong lolo na pinakamayaman sa Nanzhou, ang yabang-yabang mo, magsalita ka. Ano, ang ilang taon sa bilangguan? Ay ginawa kang pipi? Anong ginagawa mo? Ginang Jiang, kailangan mo ba ng tulong? Ayos lang ako. Kaya kong bumangon mag-isa. Iabot mo ang iyong kamay. Gusto mo ako ang gumawa? Hindi ko alam ang lakas ko. Diyos ko! Ito. Yankee, see you. Hindi kami yon. Siya yon. Sinadya niyang magpabagsak para ako'y isangkot. Pinsan. Anong klaseng tao si Jiang Ning? Alam mo yan kagaya ko. Lagi niyang ginagawa yung ganyang kalokohan noon. Ikaw ang kumuha sa akin ng custom-made na kipaw na yon. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Anong problema? Sige, suntukin mo ako. Binabalaan kita. Kung sasampalin mo ako, makakalimutan mo na ang isang taong allowance mo. Tita, Kuya Beye, hindi alam ni Ningning kung anong mali ang nagawa niya para magalit muli si Miss Chen. Jiang Ning. Alam mo kung anong klaseng tao siya. Lumayo ka sa kanya. Nung ginagawa mong nakatayo lang diyan, pumunta ka sa lounge at humanap ng Marahil hindi mo alam kung nasaan ang lounge, di ba? Sasamahan kita. Salamat. So yun pala si Jiang Ning. Yanchi. Dapat narito na ang doktor. Maupo ka at magpahinga sandali. Walang tao rito. Bakit naka-on ang aircon? Ang lamig. Salamat. Hindi naman malalim ang hiwa. Kailangan lang ng maayos na pag-disinfect. Salamat sa tulong mo. Sige, walang problema. Bigyan mo ako. Bye. Magsisimula na ang handaan. Hinahanap ka ng tiyahin mo. Binibining Jiang. Babalikan kita mamaya. Salamat, Binibining Lu. Binibining Lu.
Gaya nga ng inaasahan sa nag-iisang anak ng dating pinakamayaman. Ang bilis mong nakahanap ng bagong kaibigan. Pinsan siya ng nobya mo, si Binibining Joe siya. Sina Tia Song at Ginang Shen ang nag-utos sa akin na makisama sa pamilya Joe. Umupo ka. Tanggalin mo. Ginoong John, Huwag kang gagalaw. Pagkatapos ng 3 taon sa bilangguan, hindi ka na marunong maglakad ng naka-high heels? masasanay din ako. Hindi ba sapat ang perang iniwan ng lolo mo? Bakit ka pa pumunta sa ganitong lugar? Hindi mo ba alam kung gaano kasama ang mga sinasabi nila? Pasensya na, Huwag kang humingi ng pasensya sa akin. kasi kailangan ko pa ring mabuhay. Gusto ng lolo ko na mamuhay ako ng maayos. Handang tumindig para sa akin si Lola Song. Hindi ko pwedeng itapon lang ang kabutihang iyon. Paye, Miss Yang. Nag-aalala si Lola Song kay Miss Jiang, kaya pinapunta niya ako para tingnan siya. Ayos lang siya. Papauwiin ko siya. Akala ko ba ayaw ni Beye kay Jiangning? Siya pa mismo ang naglagay ng gamot para sa kanya. Miss Jiang, Ginoong Lu. Nadumihan ang damit mo. Bayaran ko na lang. hindi na kailangan. Pero, ito ay suot ng isang mamamatay tao. Miss Jiang, sa ibang bansa ako lumaki. Naranasan ko na ang lahat. Narinig ko ang sitwasyon mo. Di mo kasalanan ang pangyayaring iyon at hindi ako takot sa'yo. Miss Jiang, nag-aalala ang pinsan ko sa kaligtasan mo. Samahan na kita pa uwi. Nag-aalala siya tungkol sa akin at kay John Beye. Mr. Jan, ang footage ng surveillance na hiniling mo na ipadala na sa iyong telepono. Sige, salamat na lang. Nandoon ang sasakyan ko. Sumama ka sa akin. Cha, paano mo hinayaan si Yanchi na ihatid pa uwi si Jiangning? Ang kapal ng mukha niya. Paano kung subukan niyang akitin siya sa loob ng kotse? Gaano ba siya kapal ng mukha? Cha! Paye. Bakit ang tagal ng business trip mo ngayon? Sobrang miss na miss kita. Bumaba ka. Nasasakal ako. Ayoko, oh? Nakakadiri. Chen Chutong, kaninong tainga ka na naman bumubulong ngayon? Si ate siya ay pinsan ni Kuya Yanki. Huwag nating sabihin sa kanya ito. Kung mawawala ang engagement niya sa pinsan natin, mas lalong mawawalan ako ng pagkakataon na lumapit kay Kuya Yanki. Pinsan, Masyadong maalinsangan sa loob. Magpakalma tayo sa labas. Sana nga, si Lola ang nakasama sa paglaki ni Jiangning. At ikaw ay pamangkin lang ng manugang niya. Kung may susunod pa, hindi ka pa lalampasin ni Lola. hindi ba't para ito kay ate siya? Ang tanga mo. Anong kinalaman ko dyan? Salamat sa paghatid sa akin. Itong jacket, kung gusto mo pa ito, lalabhan ko at ibabalik sa'yo. Magpalitan muna tayo ng contact info. Hindi na kailangan. Pagkalaba ko nito, papadala ko ito sa bahay mo. Jiang, parang hindi siya tulad ng sinasabi ng mga chismis. Ipakuha kay Beye si Ningning bilang kanyang sekretarya. Ang mga gawain ng pamilya Jiang nitong mga nakaraang taon ay pinamahalaan ni Beye. Pero kasi, kung walang lehitimong pinuno ng pamilya, talagang babagsak ito. Ngayong bumalik na si Ningning, hayaan mo muna siyang matuto kay Beye. Para sa kanya, ang pamamahala sa hinaharap. Pero si siya, Hindi man lang siya nakapagtapos ng kolehiyo.
Anong aasahan natin sa kanya? Nag-aalala sila na ang palagi kong pagsama kay John Beye ay makakaabala kay Miss Jo. Ningning, ano sa tingin mo? Salamat po sa kabutihan ninyo, Lola Song. Pero kasi, hindi ako interesado sa negosyo. Kung ganon, kalimutan na natin yan. Uuwi na po muna ako sa kwarto ko. Hindi ka talaga makakapagpigil na hindi pag-initan. Si Ningning, ano? Nilalagay ko lang siya sa katotohanan. Katotohanan? Ang katotohanan, wala na ang pamilya niya. Dati, sobrang gusto kanya. Ikaw ang umayaw sa kanya. Hindi ko naman sinabing ayaw ko sa kanya. Malapit na tayo sa bahay. Masaya ba, Ningning? Ay, ingat. Ningning, tumakbo ka, Ningning. Nanay! Tumakbo ka, Ningning. Takbo. Nanay! Ningning! Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Dahil nga hindi niya sinabing ayaw niya sa akin, kaya ako'y patuloy na kumapit sa kanya ng matagal, mag-isa lang. Ayaw ka na ni Ningning. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi ka tumanggi ng tulong, hindi siya mapipilitang pumatay at makulong. Lahat ay may nararamdaman. Sinubukan niyang magpainit sa'yo ng mahigit 10 taon, pero hindi ka pa rin natunaw. Kung ako ang totoong lola ni Ningning, hindi ko siya papayagang manatili sa isang malamig na nilalang na tulad mo. Inay, pakiusap, kumalma ka. Hindi sinasadya ni Beye yon. Tatay, nanay, lolo, kahit walang magtanggol sa akin, magiging mabait sa iba si Ningning at mamumuhay ng maayos. Hindi siya naninigarilyo dati. Sinusubukan mo ba akong akitin? Ang konti ng suot mo. Umuwi ka na. Teka, Snowflake pastry. eto. Baye? Bilhan mo ako ng snowflake pastry. Ang snowflake pastry na binibili mo, ang pinakamasarap sa buong mundo. Oh, sige na. Bilhan mo ako ng snowflake pastry. Bumili ka ng snowflake pastry. May nagsabi na ba sa'yo na ang ingay-ingay mo? Oh, pakiusap. Bumili ka ng snowflake pastry. Tara na. Oh, Kainin mo. Or 8728, nandito ang pamilya mo para bisita ka. Sinabi ng warden, hindi ka kumakain o umiinom. Ang matandang babae ay mabait. At natakot na makita ka, ay lalo lang magpapalungkot sa kanya, kaya pinapunta ako niya para tingnan ka. Inatamis na niebe. Maestro Beye, binili niya ito para sa iyo mismo. Maestro Beye ay busy pinamamahalaan ang mga bagay ng pamilya mo. Pupunta siya para makita ka kapag may oras siya. Ibalik mo sa akin. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Hindi siya kahit minsan pumunta para makita ako. Unti-unti kong napagtanto, Tita Chen ay nagsisinungaling sa akin.
Salamat. Pero, hindi na ako mahilig sa sweets. Jiangning? Hindi mo susuot ang kipaw? Hindi mo kakain ang mga pastry. Sino ang pinagtatampuhan mo? Hindi ako makapagtampo sa iyo? Dahil lang ako minsan nagustuhan ka ng sobra? Hindi ako makapagtampo sa iyo? Inoong Jan, magpakabait ka. Ako ang sinasabi mo, Jiangning, na magpakabait. Oh, paparating. Gawin mo mukhang totoo. Ipapakain ko kayo. 10 beses. 10 beses. Kamay. Ang ganda mo. Gusto mong maglaro ng bola? Ha? Natatakot ako. Wala bang magliligtas sa akin? Taklolo, Ano ang ginagawa mo? Ako. Nagloloko lang kami sa kanya. Beye. Natakot ako. Buti na lang dumating ka agad. Hoy, pare. Ang mga ito, pinagmamalupitan mo sila mula noong bata pa kayo. Magagawa ba nilang pagmalupitan ka? Jiangning, napakabata mo. Ako. Kukunin ko siya sa pagkakataon na ito. Kaya mo ito. Binibini Jiang. Ngayong gabi, ako ang mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Sumasakit ang ulo ko. Napakaamoy. Ay, sumasakit talaga ang ulo ko at napakainit. Baye, naiinitan ako. Matutulungan mo ba ako? Nagkukumpol-kumpol na ang makeup mo. Imposible yan. Imposible. Itong makeup ko. Ang dumi-dumi pa rin. Jiangning, tigilan mo nga yan. Narinig mo na ba yung kwento tungkol sa batang lalaking sumisigaw ng lobo? Huwag mong gamitin ang ganitong paraan na sumisira sa sarili para lang mapansin mo ako. Sa susunod, hindi na kita aalalahanin. Alam ko ang iniisip mo. Sabi mo, palagi mo akong iingatan. Pero, hindi mo tinupad ang pangako mo. Noon, kasalanan ko lahat yon. Hindi kita sinisisi. At hindi mo rin kailangang sisihin ang sarili mo. Dito na lang tayo magtapos. Chambayat. Sinasabi mo na ito'y nakita sa baba, malapit sa kuwarto ng binata at ni Miss Jiang? Opo. Dati, si Ningning ang pinakagusto ang snowflake crisps. Pero hindi naman siya lumabas, di ba? Ang address sa packaging ay malapit sa kumpanya. Malamang binili ito ng binata. Bakit kaya itinapon? Baka nahulog lang ng hindi sinasadya. Iwan mo na lang diyan. Opo, ma'am. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Hindi pa sila kasal. Magkatabi lang ang tinitirhan. May mangyayari talaga sa bandang huli. Kailangan nating magmadali at ipakasal ang Jiangning. Ningning, tingnan mo sino ang narito. Tita Joe. Binibining Joe. Binibining Lou. Kamusta? Oh, hindi masyado. Parang mabait at magandang babae siya. Ngayon, ang tita Joe mo ay dinala si siya para pag-usapan ang pagpapakasal niya kay Beye. Binibining Lou ay nagpilit na sumama. Sinabi niya na may mga damit pa rin niya dito kasama mo. Ang mga damit mo ay nalabhan na. Kukunin ko na para sa iyo. Lola Song, Tita Shen. Magpapaalam ako sandali. Medyo mahiyain ang Ningning. Huwag mo siyang takutin. Naiintindihan.
Hayaan mo akong kunin iyon. Binibining Jiang, sa totoo lang, ang tita ko ay dinala ako dito ngayon para ipakilala ako sa isang blind date. Alam kong hindi ka interesado, Binibining Jiang. Noong araw na iyon, hinatid kita. At hinanap ang numero mo. Talagang presumptuous ako noon. Alam ko rin na ang pinsan ko ay palaging nag-aalala sa iyo. Pero ang bagay na ito, huwag mo itong isipin, Binibining Jiang. Ang dahilan kung bakit nag-aalala ang pinsan ko sa iyo ay hindi dahil duda siya sa iyo o sa karakter ni Brother Bay na. Dahil masyado kang maganda. Kaya, ang arrangement ngayon, medyo masaya ako tungkol dito. Ginoong Lu. Ako. Hindi ko ganoon ang iniisip. Gusto lang sana sabihin sa Miss Jiang, hindi mo kailangang laging tumingin sa ibaba. Sa totoo lang, kaakit-akit ka. Halimbawa, gusto ka ni Grandma Song. Salamat. Sige, mauuna na ako. Kapag tinanong ni Grandma Song at Aunt Shen ask about it, sabihin mo na lumaki ako sa ibang bansa. Magkaiba ang kultura namin at hindi magkatugma ang ugali. Siya. Miss Jiang, kahit tumingin ka sa taas o sa ibaba, hindi mababago ang nangyari sa nakaraan. Mahalaga ang opinyon ng iba, pero hindi sila ang makakapamuhay para sa atin. Tama? Nakuha mo ba ang contact info niya? Hindi pa. Mahiyain ang Miss Jiang. Oh, sige na. Kung mahiyain siya, dapat mas aktibo ka. Kakagaling mo lang sa ibang bansa at hesitant ka pa rin sa paghabol sa babae. Blind date. Tingnan mo ang lalaki. Alamin ang background niya. Opo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Paano mo nagawang mag-ambisyon para sa akin? Ang first time ko ay para kay Brother Bay. Anong klasing basura? Ang nag-aambisyon sa akin? Plano mo pa ring dalhin si Jiang Ning sa kumpanya? Malaki ang mana niya. Hindi siya pwedeng maging walang kwentang tao magpakailanman. Pero araw-araw kayong magkasama. Anong iisipin ni Siyu? Ang ganda-ganda ni Ningning. At yung mga chismis tungkol sa'yo ay napakasama. Maiinis ang kahit sinong babae diyan. Bahala siya sa gusto niyang isipin. Hindi ko naman sinabing pakakasalan ko siya. Ayaw mo siyang pakasalan? Sinong gusto mong pakasalan? Si Jiang Ning? Ningning. Magsisimula na ang auction. Bakit nakatunganga ka pa rin? Okay lang ako, Lola. Tara na. Siya. Mag-isip ka ng maayos. Nakapatay ng tao si Jiang Ning. Mamamatay tao. Walang nakakaalam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Kung magiging kayo bilang iyong ina, hindi na ako makatutulog ng mahimbing. Mr. Zan, yung hiniling mo impormasyon ni Mr. Luyan Qi na ipadala ko na sa telepono mo. Ningning, anong iniisip mo? Wala. Yung auction ngayon, pinsan ni Siyu. Naroon din si Yanqi. Kinausap na kita ni Lola. Nang ipangana si Yanqi, ang kanyang ina ay namatay sa komplikasyon sa panganganak. Propesor ang kanyang ama. Lubos siyang nakatuon sa kanyang akademikong trabaho. Sa paglipas ng mga taon, hindi na siya humanap ng ibang babae. Lumaki si Yanqi na kasama ang kanyang tiyahin.
na siyang ina ni Siyu. Magkasama silang nanirahan. Sa pagdira sa ilalim ng ibang bubong, napaka-obserbante niya. Alam ni Lola. Si Tita Shenmo at ang pamilya Zhou ang nag-aayos nitong kasal. Ang isa, nag-aalala na kung masyado kang matagal sa bahay, baka ka mapasama. Ang isa naman, sa isang banda, ay may gusto rin. Samana na iniwan sa'yo ng pamilya Jiang. Pero ang isang babae ay talagang dapat magpakasal. Basta tunay siyang mabuti sa'yo at magtayo kayo ng magandang buhay, iyon ang pinakamahalaga. Alam ko. Sa dami ng yaman na meron ako, laging may mga taong nakatutok dito. Kung wala ang proteksyon mo, Lola, napakadelikado nito. Sayang, matanda na ako ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang protektahan ka. Noon, kami ni Old Jiang ay determinado na ipakasal ka kay Beye. Napabayaan namin ang pagpapalaki sa'yo. Nahadlangan ka ni Beye. Hindi. Kasalanan ko ang aking kamangmangan. Wala akong sinisisi. Walang pagmamadali. Magpahinga ka muna sa pagpili. Humanap ka ng may mabuting ugali na naiintindihan ang mga hirap mo. Hindi mahuhulaan ang buhay. Mabilis magbago ang mga bagay. Kahit na isang araw ay hindi ka na niya mahalin, hindi ka niya itutulak sa wala. Miss Jiang, Lola Song. Bakit nandito si Jiang Ning? Ang laki ng iniwan sa kanya ng lolo niya, hindi niya mauubos yun. Kung may maganda man dito, sino ang maglalakas loob na makipag-agawan sa kanya? Huwag mong kalimutan, mamamatay tao siya. Ano mang gusto ng isang mamamatay tao, kahit gaano pa tayo kayaman, hindi natin magagawang kunin. Ano ba naman ang mga organizer? Napakagandang lugar. Pinapapasok pa ang isang mamamatay tao. Nakakatakot naman yun. Kung bigla siyang magwala at saksakin ako, ano na? Eksakto. Lola, Umupo ka. Tahimik, lahat. Opisyal nang binuksan ang subasta. Ang unang item na iaanunsyo ngayong araw ay isang likha ng nangungunang master craftsman na si Arthur Weir, isa sa kanyang mga signature work. Ang likhang ito ay ginawa sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi lang ito maganda ang pagkakagawa, may malaking halaga rin ito bilang koleksyon. Ang panimulang tawad ay 18 milyon. 18 milyon lang. Ang ganda ng koronang ito. Gusto ko ito. Gusto ko ito. 20 milyon. 25 milyon. Ang halaga ng koronang ito bilang koleksyon ay hindi bababa sa 50 milyon. Narito ako ngayon bilang kinatawan ng pamilyang Shen at dumating ako para sa likhang ito. 30 milyon. 35 milyon. 40 milyon. Yanchi. Ano iyon, binibining Shen? May problema ba? 40 milyon. May iba pang tatawad? 50 milyon. 60 milyon. 70 milyon. Lola, Ning, gusto mo rin ba ito? hindi yun. Lola, alam mo, noong buhay pa si Lolo, kolektor siya. Kaya nakapulot ako ng ilang kaalaman dahil lang sa palagi akong kasama niya. Ang likhang ito ay nagkakahalaga ng 60 milyon sa pinakamataas. 71 milyon. Kaya nag-aalala ka na naluloko siya? Bakit hindi mo na lang siya sabihan? Ang aking Ningning, hindi ka ganyan dati. 80 milyon. Pinaraslu. Narinig ko ang lahat. Ayos lang. Ang mahalaga ay ang intensyon. 80 milyon, unang tawag. 80 milyon, pangalawang tawag. 80 milyon, pangatlong tawag. Binabati namin ang ginoong ito. Sa halagang 80 milyong dolyar, napanalunan mo ang unang item ngayong araw. Huwag na. Kapag nakapag-asawa na ako kay Yankee, mapapasa akin pa rin ang koronang ito. Jian, naibenta na ang corona. Mukhang huli na tayo. Tangga,
Tapos na ang auction ngayong araw. Maayos po sana ang paglabas ninyo. Tara na. Si, Bibi, Jiang. Sandali lang. maghihintay ako sa labas. Tia. May blind date si Ningning? Nag-aasal kang parang manya. Bakit mo siya tinititigan? Umalis ka diyan. Buti nga sa iyo. Bibi, Jiang, para sa'yo ang koronang ito. Sana, magustuhan mo. Napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Dumating lang ako para ibigay ito sa'yo. Kaya nga ako pumunta sa auction na ito. Tungkol sa unang pagkikita natin noon, naging mapangahas ako nang ihatid kita pa uwi. Palagi akong nagiging sorry tungkol doon. Kahit, ngayon, nag-aalala pa rin ako. Na sa paggawa nito ngayon, parang sinasadya kong pagbigyan ka. Para matulungan ang pinsan kong harapin ang kanyang karibal sa pag-ibig. Hindi ko naisip yon. Pero ako ay. Dahil, Miss Jiang, laging nakayuko ang ulo mo. Hindi ko makita ang iyong mga mata. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang koronang ito. Alam ko na hindi mo ito isusuot. Pero sana, kapag nakita mo ito, maaalala mo ang madalas sabihin ng mga tao. Huwag kang magpakayuko o mahuhulog ang korona. Salamat. Ang regalong ito, gusto ko talaga ito. Gustong gusto ko ito. Well, Miss Jiang, ikaw, pwede mo rin ba akong bigyan ng regalo? Ano? Ningning. Mula ngayon, pwede ba kitang tawaging Ningning? Si. Huwag kang lumingon sa ibaba, mahuhulog ang korona mo. Ano po ang nais ninyong pag-usapan, Jijan? Narinig kong inapi ka ngayong araw. Gusto mo bang ipagtanggol kita? Tanbay, ito ang kwarto ko. Unang beses mo akong tinawag sa pangalan mula nang makalaya ka sa bilangguan. Ano? May gusto ka ba sa lalaking iyon? Wala kang pakialam? Hindi mo ba sinabing, ibibigay mo sa akin ang iyong unang pagkakataon? Kukunin ko na. Ngayon na. Kagatin mo ako. Tanbay, bagaman ang pamilya Jiang ay hindi na ang pinakamayaman sa Nanzhou, ako, si Jiang Ning, ay mayroon pa ring bilyon-bilyong ari-arian. Walang sino man ang makakapaghamak sa akin ng ganito. At noong nakaraan, ako ay bata at musmos, bulag sa aking sariling kamangmangan.
at patuloy kitang inistorbo. Mula ngayon, hindi na ako muling gagawa nito. Binibining Jiang. Handa na ang hapunan. Tinatawag ka ng madam sa baba. Sige, pupunta na ako ngayon din. Ano ang kinakatakutan niya? Pag-aayos lang ng gamit, bakit ang tagal? Mukhang si Ningning talagang gusto ang regalong natanggap niya ngayong araw. Gusto niyang itago ito ng maayos. Salamat, Tita Shen. Ay, ano ang nangyari sa iyong bibig? Mukhang namamaga. Siningning din. Kayong dalawa ba ay kumain ng maling bagay? Bakit ang dali-dali mo ring magpadalos-dalos? Yung mga igos sa bakuran, akala ko maganda ang itsura, kaya pumitas ako ng ilan. Ikaw, ganyan pa rin ang kalikutan mo tulad noong bata ka. Ganoon pa rin siya tulad noong maliit pa. Mahilig magsinungaling ng kaunti. Anong nagawa ni Ningning sa'yo? Hindi ka ba titigil? Tingnan mo ang napakagandang anak na pinalaki mo. Ang pagsasalita niya ay parang binabad sa lason. Kapag kasama ko siya, kumakain. Sa iisang mesa, natatakot akong malason ako niya. Sino ba ang pinagmanahan niya? Ni ang kanyang ama ni ako ay hindi ganoon. Sino pa ba? Kain na tayo. Ningning, gusto mo bang bumalik sa bahay ng pamilya Jiang? Sabihin mo sa lola, may hindi ba maginhawa? Wala. Nararamdaman ko lang na oras na para umuwi. Lola Song, kahit na ako man ang iyong sariling apo, kapag ako'y lumaki na, kailangan ko pa ring maging independyente. Si Beye ay napakalaki na ngayon. Nandito pa rin siya nakatira sa bahay. Beye, binuli ka ba niya? Hindi. Ang mga babae ay dapat pahalagahan. Kung binubuli ka niya, sabihin mo lang sa lola. Sa ilang araw pa, kaarawan na ng lola. Manatili ka pa ng ilang araw sa lola. Pagdating ng panahon, ang bahay ng pamilya Jiang ay magiging handa na. Gusto mo nang umalis? MS, Jiang, gusto mo bang suotin ito? Hindi. Masyadong maliwanag. Suotin mo na lang ito. Hindi masyadong maliwanag. At bagay ito sa'yo, MS, Jiang. Bagay ito sa damit mo ngayon. Huwag mong ibaba ang ulo mo, mahuhulog ang korona. Siya. Nina. Jiang Ning ngayon. Napakaganda niya. Beye, sinabi ng mama mo, matagal kang nagtatrabaho. Tumigil ka sa pag-inom. Hindi ko nangangailangan ng payo mo. Ito ang batang babae na pinagmasdan kong lumaki. Para siyang engkantada na nagmula sa langit. Lola, maligayang kaarawan. Mabuti, mabuti, mabuti. Ganyan dapat ang tawag mo sa akin. Ang pagtawag mo sa akin ng lola. Ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayon sa aking kaarawan. Pumunta ka at umupo. Talagang maganda siya. Ningning, maganda ang foie gras. Subukan mo.
Hindi siya kumakain ng foie gras. Paano niya maaalala yon? Kainin mo habang mainit. Hindi na masarap kapag lumamig. Hiwain mo para sa akin. Wala ka bang kamay? Kakagawa ko lang ng kuko ko. Hindi maginhawa. Mukhang paa ng manok. Bilisan mo at hiwain mo. Lalamigin yan at hindi na masarap. Dati akong nagda-diet. Hindi ako makakain ng foie gras. Iba na ngayon. Sige na nga, sayo na ang buong bahaging ito. Ito. Sige. Anong silbi ng pagiging maganda? Sisiguraduhin kong maaalala ng lahat na ikaw, Jiangning, ay isang dating preso at mamamatay tao. 48, 7, 28, tumungo sa harap. Narito. Reflex na yan. Ganyan talaga sa bilangguan. Kapag mabagal ka, mabubulyawan ka. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gusto kong magtago sa butas at mawala na lang. Narinig ko magulo raw talaga doon. Ang ganda-ganda niya. Nagtataka ako kung Tama na. Hanapin mo ang taong yon. Para sa akin. Opo, Huwag mong kalimutan, mamamatay tao siya. Kapag may tinutok ang isang mamamatay tao, kahit gaano ka pa kayaman, hindi namin magagawang agawin yon sa kanya. Ning-ning. Lola. Lola, birthday banquet mo ngayon. Ayaw kong umabot sa ganito. Pero naniniwala ako kumpara sa paggawa ng eksena, mas ayaw mong makita akong lunukin ng aking dangal. Siya. Ang lola mo ay nakaupo mismo rito ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na magsalita laban sa iyo. Nahiya ka na sa buong mundo. Nagmamalinis ka pa rin na parang dalagita. Anong ginagawa mo? Yan, Chutong. Masyado ba akong mabait sa iyo ng matagal? Kaya nakalimutan mo na kung ano talaga ako noon? Kailangan mo ng ebidensya kapag nagsasalita ka. Kailangan ko pa bang magpakita ng ebidensya para lang sampalin kita? Jiangning, Ilabas mo siya. Opo. Lola, nahawakan ko ng hindi sinasadya ang isang bagay na marumi. Maghuhugas muna ako ng kamay. Siya. Bayad. Masama ba ang pakiramdam mo? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, masaya ka kaya? Hindi rin ako magiging masaya. Pero wala akong karapatang magmalungkot. Ang tatay ko ay nag-aaral ng astronomiya. Inubos niya ang buong buhay niya sa pagmamasid sa mga bituin. Parang wala siyang anak na katulad ko. At ako, na nakatira sa ilalim ng bubong ng iba, ay nagpakadalubhasa sa pag-aaral. Kahit gaano pa ako kagaling sa paningin ng iba, hindi ko kailanman magiging ang tunay na ipinagmamalaki ng tiyo at tiya ko. Pero hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong bumagsak. Hindi ko kayang maging malungkot. Dahil kung gagawin ko iyon, magmumukha ang tiyo at tiya ko na mga bigo sa pagpapalaki sa akin. Hindi ko kayang ipagkanulo ang kanilang kabutihan. Sa tingin ko, ang dating mo kanina, sobrang astig. Ganyan ka dapat. Dahil kung ang tadhana ay kinuha na ang pamilya mo at wala ka nang pwedeng mawala, bakit hindi ka nalang sumiklab ng malakas? Maging isang nagniningning na bituin. Mga bituin.
Sanay na ako sa mga mabibigat na trabaho sa bilangguan. Hindi pa nawawala ang mga kalyo sa mga kamay ko. Ayoko nang marinig yan. Ayoko sanang magkaganito. Pero na-realize ko, kahit anong sabihin ko ngayon, wala talagang tatalo sa isang yakap. Salamat. Naakit ako sa itsura mo. At dahil sa pera. Pero ako, gusto rin kita ng totoo. Huwag tayong magmadali. Dahan-dahan lang. Humanap ka ng may mabuting ugali. Yung nakakaintindi sa mga pinagdadaanan mo. Hindi natin mahuhulaan ang buhay. Mabilis magbago ang lahat. Kahit na isang araw ay hindi ka na niya gusto. Hindi ka niya itutulak sa kawalan. Ang tagal na nating wala. Malamang nag-aalala na si Lola Song. Uwi na tayo. Naalala pa rin niya na gusto ko ang mga alitap-tap. Tara na. Lola Song. Ay, nakauwi na kayo. Mukhang napasaya ka nga ni Yankee. Upo muna kayo. Tumatanda na ako. Hindi na ako makasabay sa inyong mga kabataan. Kayo na lang ang mag-enjoy sa pagkain at inumin. Uwi na ako para matulog. Lola, samahan ko na po kayo. Huwag na, huwag na. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang mahal kong ito. Sa inyo ko siya ipinagkakatiwala. Ingatan ninyo siyang mabuti. Sige, huwag po kayong mag-alala, Lola. Masyadong malayo sa lungsod. Kapag pagod na kayo, bumalik na lang kayo sa kani-kaniyang kwarto. Magpahinga. Alis na ako. Magandang gabi po, Lola. Ning, hindi ka masyadong kumain kanina, di ba? Umupo ka at kumain ka pa. Maging sa charity banquet man o ngayong araw na ito, ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Jiang Ning. Ano ba naman yan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na samantalahin mo ito para magandang impresyon ang maiwan kay Lola Song at kay Jean Beye? Para ipakita ang pinakamagandang bahagi mo mula simula hanggang katapusan, wala kang nasabi. Ang atensyon ngayong araw ay nasa kay Lola Song at kay Jiang Ning. Kung masyado akong magsasalita, baka ma-disappoint lang ang mga tao sa akin. Ang usapang pagpapakasal ninyo ni Ginoong Jan ay wala namang tutol si Ginang Shen. Pero hindi pa rin nagbibigay ng basbas si Lola Song. At hindi rin pumapayag si Jean Beye. Ang pagpapatagal nito ay hindi solusyon. Bakit hindi na lang natin gawin ang lahat at matulog muna kasama niya? Ma, anong klaseng lalaki sa tingin mo si Jean Beye? Noong araw, sa ganda at yaman ng pamilya ni Jiang Ning, kahit na siya mismo ang nagpapakita ng interes, ni hindi man lang siya umiling. Kahit na matulog ako kay Jean Beye, sa tingin mo pananagutan niya yon? Ano ngayon ang gusto mong gawin? Ang pinakamalaking problema ngayon ay si Jiang Ning. Yung tangang si Shen Chutong, puro emosyon lang ang alam. Hindi talaga siya karapat-dapat na maging asawa ng magiging leader ng pamilya natin. Kahit hindi ako makapag-asawa kay Jean Beye, yung kayamanan ni Jiang Ning ay sapat na para punan ang problema sa pera ng pamilya natin. Nakuha mo ba ang hiningi ko? Ito ay para sana kay Jean Beye. Jiang Ning, aking mabait na pinsan. Ngayon, swerte mo. Ning, masarap din ito. Kumuha ka pa. Umalis na ang lahat. Tayo na lang dalawa ang kumakain. Kailangan kumain ng tao ng 3 beses sa isang araw. Kung hindi mo pa ma-enjoy ng maayos ang pagkain mo, nakakalungkot naman yon. Kayong dalawa, kumakain pa rin sa ganitong oras? Hindi ba kayo nahihiyang pagtawanan?
Tia Zhou, Binibining Zhou. Miss Jiang, ang formal mo naman. Tulad ni Yankee, pwedeng tawagin mo akong pinsan. Ningning, tagayin mo itong baso ko. Ang pamangkin ko ay medyo pasaway. Kung may nasaktan man siya sa'yo, sana ay maunawaan mo. Napalaki ng maayos ni Tia Zhou si Ginoong Lu, mabuti kang tao. Para sa'yo. Tara, upo ka. Kumain ka ba? Ningning, anong problema? Okay lang ako. Siguro? Ang tagal ko nang hindi uminom. Medyo lasing na ako. Yankee, samahan mo si Ningning pabalik sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Sige. Tayo na. Siguro, dapat pa rin nating kausapin si Yankee. Ma, sa abroad lumaki si Yankee. Baka hindi siya mismo ang gumawa, pero nakita na niyang gawin iyon. Bukod pa riyan, yung Jiang Ning na iyon, hindi na siya birhen. Kapag nag-iisa ang lalaki at babae, talagang may magkakagustuhan. Kung hindi magtagumpay iyon, baka talagang may problema si Yankee. Ningning, nasa kwarto muna tayo. Tulungan kitang pumasok. Beye, hindi ka kailangan dito. Ibigay mo siya sa akin. Lasing si Ningning. Isasama ko lang siya sa loob at lalabas agad. Kung nag-aalala ka, pwede kang manood mula sa pintuan. Sinasabihan mo ako kung ano ang gagawin? Ano ka sa kanya? At akala mo, mag-aalala ako sa iyo. Pwede ba? Huwag ninyo akong istorbohin. Kailangan kong matulog. Buksan mo ang pinto. Ngayon, nakahinga na ako ng maluwag. Kung gusto kong gawin sa kanya ang isang bagay, hindi ako maghihintay hanggang ngayon. Pasensya na. Nag-isip ako ng masyado. Ang init. Ang init ko. Bayad. Bayad. Jiang Ning, ano ang tawag mo sa akin? Bayad. Sabihin mo ulit. Bayad. Bayad. Gising ka na pala. Kagabi, paulit-ulit mo akong tinatawag na Beye, Beye. Ngayon, para kang estranghero. Nakakadiri ka. Oo, nakakadiri ako. Pero hindi ako ganoon kababa. Hindi kita hinipo. Kung ibang tao ang kasama mo, baka hindi ganyan ang nangyari.
Bye. Matulog ka na. Sasamahan kita. Walang mananakit sa'yo. Bye. Sobrang miss na miss kita. Miss na miss din kita. Lumabas ka. Kailangan kong magbihis. Nakita ko na ang lahat. Ikaw, Ano ba ang inaasahan mo? Mainit na mainit ang katawan mo kagabi. Dapat bang itinapon kita sa malamig na paliguan? Sinong nagsabing pwede ka nang magbihis? makinig kang mabuti. Doon sa loob. May boses talaga ng lalaki. At yung lalaking iyon, ayaw niyang magbihis si Miss Jiang. Mukhang gusto pa niyang ipagpatuloy. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Magtrabaho ka na. Salamat, Miss Joe. Salamat, Mrs. Joe. Tara na, habulin natin siya. Madam, may masama. May nangyari. Pumalma ka. Anong nangyari? Masayang masaya si Miss Jiang kagabi. Nakainom siya ng kaunti. Pinauwi ko siya kasama ni Yanchi. Kanina lang, pumunta ang katulong para tingnan. Nakakandado ang pinto mula sa loob. Hindi nila mabuksan at hindi makita si Yanki. Sino ang nakakaalam kung saan siya tumakbo? Delikada si Miss Jiang. Nag-aalala ako na may nangyari sa kanya. Tara na. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Bilisan mo. Ma, huwag kang mag-alala. Ano ba ang ginagawa mo? Lalaki ako. Babae ka. Pagkasama tayong natulog buong gabi. Ano sa palagay mo ang gusto ko? Kung may gusto kang gawin, ginawa mo na sana. Nadismaya ka? Hindi ka gising kagabi. Ayokong samantalahin. Pero ngayon, gising ka na. Ningning, nandyan ka ba? Ito ba ang kwarto? Oo, kwarto ni Ningning. Ako mismo ang nag-ayos. Ningning, nandyan ka ba? Ningning. Ningning. Tawagin mo siya. Nasa loob si Ningning. Makikiusap ako sa'yo. Hayaan mong magbihis ako. Pakiusap, pakiusap. Hindi. Bakit? Dahil gusto kong malaman ng lahat. Akin ka. Pasensya na. Pinapaiyak na naman kita. Hindi sumasagot sa tawag si Ningning. Mula nang makalabas siya sa bilangguan, hindi siya natutulog ng mahaba. May sakit ba talaga siya? Noong nangyari kay Ningning, Yanchi, Anong ginagawa mo rito? nalasing si Ningning kagabi. Inihatid ko siya sa kwarto niya at umalis na ako. Ano ba talagang nangyari kay Ningning? sipa mo ang pinto. Nandyan si Yankee sa labas. Sinong lalaki sa loob? Wag. Ay, Anong ginagawa mo sa kwarto ni Ningning? Nandyan ba si Ningning? Nagpuyat siya kagabi. Hindi pa siya nagigising. Ako ang mananagot sa ginawa ko. Ako mismo ang haharap sa kahihinatnan. Kailangan mo lang magpanggap na wala kang alam. Huwag kang babangon. Hindi ko inakala. Ako pa palang nakatulong sa iba. John Vegas, ikaw. Yankee,
Wala na tayong dahilan para manatili dito. Umalis na tayo. Kung ako sa iyo, aalis na ako habang wala pa siya sa sarili. Dahan-dahang umalis para hindi mapahiya ang lahat ng nasa loob. Lola? Ito ay usapang pamilya ng mga Zan. Sana ang mga ibang tao ay manahimik na lang. Siyempre, basta't maayos si Miss Jiang, iyon ang mahalaga. Ginang, uuwi na muna kami ng mga bata kung gayon. Si, yung lalaking iyon, magbihis. Papuntahin mo siya sa akin agad. Lola? Pakiibalik sa akin, si Ningning. Gago ka. Hindi bagay si Jiang Ning. Paano mo siya basta itatapon o kukunin kapag gusto mo? Si Ningning ang pinakamakinig sa iyo. Pero noon, sa iyo lang siya nakinig. Paano mo siya trinato? Pinabayaan mo siyang mamatay. Ni hindi ka man lang tumestigo para sa kanya sa korte. Paano nagkaroon ang pamilya nating Jan ng isang walang pusong trader na tulad mo? May tao ba diyan? Kunin ang pamalo. Inay, mga kabataan lang naman yan at mga bagay-bagay sa puso. Hindi na dapat umabot sa parusa ng pamilya. Tatanungin kita, pinilit mo ba si Ningning? Hindi. Bugbugin mo siya. Tatanungin kita ulit, ginawa mo ba o hindi? Hindi ko ginawa. Bugbugin mo siya. Tatanungin kita ulit, ginawa mo ba o hindi? Oo, ginawa ko. Ang pamilya Jiang ay nagpakita sa atin ng malaking kabutihan. Si matandang Jiang ay ipinagkatiwala sa akin ang kanyang nag-iisang tagapagmana, tapos nangyari ito. Kapag namatay na ang matandang ito, paano ko haharapin ang lolo ni Ningning at ang kanyang mga magulang? Bugbugin mo siya. Bugbugin mo ng malakas. Inay, huwag mo nang bugbugin. Mamamatay siya kung magpapatuloy ka. Baye. Lola, huwag mo na siyang bugbugin. Pakakasalan ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Umalis na ang matandang babae, si Miss Jiang. Anak, nakita mo ang lahat. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Kailangan lang talagang turuan ka ng leksyon sa ganitong paraan, ni hindi man lang pumasok si Ningning para bisitahin ka. Wala ka na sa puso niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Miss, ako na ang bahala. Nandito ka pala. Bakit hindi mo sinabing lilipat ka na? Kailangan mo ba ng tulong? Wala naman akong masyadong gamit. Noong dalaga pa ako, kailangan pa ng isang truck na gamit para lang lumabas. Ngayon, pagkatapos makulong, isang palanggana, isang sipilyo, isang tuwalya. Ganun talaga ang buhay. Anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Pagkatapos ng birthday banquet ni Lola Song noong isang araw. Ayos ka lang ba? Magkunwari ka na lang na wala kang alam. Dito ka lang. Bakit mo na itanong? May nangyari ba? Parang,
Hindi pa siya gising noong panahong iyon. Wala siyang alam. Wala naman. Pumunta ako para itanong sa iyo. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Pag-aaral? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon? Ang tatay ko ay isang astronomy researcher. Nasa ibang bansa siya. Isang propesor sa isang top university. Tinanong ko na siya tungkol dito. Matutulungan kanyang mag-apply para sa isang slot. Interesado ka ba? Lolo, may magandang balita ako. Si Beye nanguna ulit sa buong paaralan. Nanguna siya. Ikaw? Ako, hindi naman ako ang pinakahuli. Ikaw. Ang iniisip mo lang ay yung binatang John. Sa hinaharap, anong mangyayari sa malaking negosyo ng pamilya natin? Anong gagawin natin? Pero gusto ko siya. Hay. Pag nagpakasal na kami ng dalawa, siya ang maghahanap buhay. At ako ang magiging trophy wife. Binibini. Nandito na si Ginoong Beye. Tulungan mo ako sa gamot. Magkakapeklat kaya? Pakialam mo? Jiang Ning. Ang ibig mong sabihin ay 48728, si Jiang Ning, upang mabawasan ang sentensya, habang nasa bilangguan, ay laging maayos ang asal. Minsan, sa ibang mga bilanggo, may mga away, lagi siyang nagtimpi. Ang tanging seryosong away ay dahil sa isang kahon ng snowflake pastries. Salamat. Hindi na talaga ako mahilig sa matatamis. Ganun ba? Kaya yung mga peklat sa kanyang mga binti. Dahil din ba ito? Ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit hindi mo siya tanungin? Fiancé ko siya. Palagi siyang maingat sa kanyang itsura. Mula pa noong bata siya. Ayokong dagdagan pa ang kanyang paghihirap. Yung mga peklat na iyon, siya mismo ang gumawa noon sa kanyang sarili. Ha. 48-28, anong ginagawa mo? Pumunta tayo sa klinika. Noong unang pumasok si Jiang Ning, 20 taong gulang pa lang siya. Isang batang babae lang. Malamang hindi niya magawa na pumatay ng manok o isda. Lalo na ang isang buhay na tao na bumagsak mismo sa harap niya. Hindi nagtagal matapos siyang makulong, napansin namin. Malinaw na nagpakita siya ng mga palatandaan ng post-traumatic stress disorder. Ang pagpapahirap sa sarili ay isa sa mga pagpapakita nito. Gayunpaman, sa tulong ng mga kasamahan sa Criminal Psychology Unit, nang siya ay palayain, matagal na siyang hindi gumagawa ng ganoong bagay sa loob ng mahabang panahon. Naiintindihan ko. Salamat sa inyong pagsisikap. Jiang Ning, nandito lang ang iyong fiancé. Nagtatanong tungkol sa kalagayan mo. Kumusta ka ngayon? Fiancé. Ji, Zan. Naghihintay sa'yo si Bibi. Diyan sa opisina. Mukhang may mahalagang bagay. Pupunta ka sa ibang bansa para mag-aral. Iniwan sa akin ni Lolo ang yamang ito. Hindi para aksayahin ko. Maging ang paggamit ng personal na halaga o ang paggamit ng yamang ito para gumawa ng may saysay para sa lipunan. Sa kasalukuyan kong kakayahan, wala akong magawa sa alinman. Narito ako ngayon, bilang kinatawan ng pamilya Jiang, upang formal na iabot sa iyo ang mga karapatan sa pamamahala. Nakapaghanda na ako ng kontrata, kaya hindi malulugi ang pamilya Jiang. Sa tingin mo ba, ang pagmamaneho ko sa pamilya Jiang, sa lahat ng mga taong ito, ay para lang kumita? Yon ay iyong usapin. Sana, mula ngayon, gawin mo na ito para sa pera.
Ning, nagkamali ako. Paano naman ang puso mo? Mababalik mo ba ang puso mong nagmamahal sa akin? Sorpresa. Talagang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang pamilya, marunong talagang magsaya. Lumabas kayo! Umalis na ba silang lahat? Kung gayon, gagawin ko ulit. Jiangning, ano ba ang balak mo? Nakasuot ng ganyan? Inibigyan kita ng regalo. Sabi ng nanay ko, ang taong buong pusong nagmamahal sa iyo, ang pinakamagandang regalo mula sa langit. Ang puso na iyon ay patay na. John Beye, ikaw ang pinili ng langit. Isang tanglaw sa tuktok. Matagal ko na kayong hinahangaan kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Gusto kong makita ang tanawin mula sa tuktok. Xiao Zhang, ang ulat ng meeting ngayong hapon ay kailangang i-compile ngayon. Sige. Lahat ay nagpupunyagi para sa buhay nila, abala. Ano ang pinili ng langit? Yun lang ay may isang tao na nagsumikap ng doble para buhatin ng isang tao para magkaroon siya ng komportable at masayang buhay. Nagbabasa pa rin sa ganitong oras? Parang iyon ang larawan na ibinigay ko sa kanya. Mr. John, alamin, kung may mga hidden motives si Luyan Qi sa paghimok sa kanya na mag-aral sa abroad. Agad. Ningning, nagdesisyon ka na ba? Talagang mag-aaral ka sa ibang bansa? Oh, Mabuti iyan. Malaki na si Ningning. Napakagandang desisyon ang ginawa mo para sa sarili mo. Sinusuportahan ka ng lola mo. Lola, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Maiisip kita palagi, Lola. Oo nga pala, narinig ko lang na nabangkarote ang pamilya Zhou. Kaya pala noong araw na iyon, gawa iyon ng mag-inang iyon. Kaya nagkamali ako ng akala sa kanya. Huwag mong basagin iyan. Ang mga bagay na ito ay pwedeng ipagbili para may pera. Umalis ka diyan. Bilyon ang utang ng pamilya ninyong Zhou. Walang kwenta ang mga kalat na ito. Tuloy lang ang basag. Kung hindi ka makakabayad, ipagbibili namin kayong mag-ina para mabayaran ang utang. Huwag, pakiusap, tumigil kayo. Hindi ninyo pwedeng basagin iyan. Anong nangyayari dito? Yanki, narito ka na rin. Bilisan mo, kunin mo ang pera mula sa account ng personal mong kumpanya. Kung hindi, hindi tayo pakakawalan. Ganito dapat. Tungkol sa natitirang pera, babalikan ko. Umalis na tayo. Ang pamilya Zhou paano napautang ng bilyon? Bakit walang nagsabi sa akin? Plano ba ninyong ako ang magpapatakbo ng kumpanya ng pamilya Zhou nang walang kaalam-alam para ako ang maglulubog sa butas na ito? Dahil lahat wala kang kwenta. Pinainom namin ng droga si Jiang Ning at binigyan ka ng perpektong pagkakataon. Nasayang mo pa. Kung akin lang ang yaman ng pamilya Jiang ngayon. Ganito kaya ang kalagayan ng pamilya Zhou? Eto, umupo ka, kumain ka pa. Anong problema, Ningning? Ikaw, pinainom mo ng droga si Jiang Ning. Ikaw, ang nagdroga kay Jiang Ning? Ano ang tingin mo sa akin? Aso lang na inalagaan ng pamilyang Zhou.
At ano ang tingin mo kay Jiangning? Isang tseke na naglalakad? Yanchi, hindi namin sinasadya na itinago ito sa'yo. Pero kasi, kung sinabi namin sa'yo, baka hindi ka pumayag. Oy, Presidente San. Walang kaalam-alam si Luyan Qi sa mga usapin ng pamilyang Zhou. Papasukin mo siya. Si, Post-traumatic stress disorder. Para tuluyang gumaling, kailangan ng mahabang panahon. Kung maaari, dapat iwasan ang mga bagay na nagpapaalala sa trauma. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtatrabaho, o pagpapalit ng kapaligiran, para maiwasan ang flashback ng trauma. Halimbawa, ang pag-aaral sa ibang bansa ay napakagandang opsyon. Naiintindihan ko, Dok. Presidente Jan, nandito na po si Ginoong Lu. Pasok. Bangkarote na ang pamilyang Zhou. Ano ang plano mo? Isa lang akong piraso sa laro ng pamilyang Zhou. Ngayong tapos na ang laro nila, wala na akong dahilan para manatili. Gusto mong mag-aral sa ibang bansa si Jiangning? Desisyon ito ni Ningning. Lu Yanchi. May sasabihin ako sa iyo. Pero, hindi mo kailangang sabihin kay Jiangning. Layas diyan. Huwag mong babuyan ang puntod ng anak ko. Ginonghe, ginanghe, 20 taon pa lang si Ningning. Kung ganong katagal siyang makukulong, masisira ang buong kinabukasan niya. May kinabukasan pa ba siya? Tapos na ang buhay ng anak ko. Gusto niyo ng letter of understanding? Sige. Hindi ba't totoong minata lang ni Jiangning ang anak ko? At kay John Bea lang umiikot ang mata niya? E di ipaluhod niyo siya sa harap ng puntod ng anak ko ng 100 araw. Kulang ng 1 araw. Kulang ng 1 minuto. Kulang ng 1 segundo. Kahit mawala pa ang buhay kong ito, sisiguraduhin kong mabulok sa bilangguan si Jiangning. Ito, Siya. Ako ang luluhod. anak, Teka? Luhot? Ito ka luhot. huwag! Ikaw ang tanging tagapagmana ng pamilya dyan, ang ipinagmamalaki ng nanay mo. Hindi ka pwedeng lumuhod sa isang manyakis. Sino ang tinatawag mong manyakis? Anak ko, mag-isip tayo ng ibang paraan. Pagkalaya ni Ningning, babayaran natin ng maayos ang lahat. Ang pagluhod ng 100 araw. Pwedeng ikamatay yan ng isang tao. 100 araw lang naman yan. Kung mabibili nito ang kahit 1 araw pang kalayaan ni Ningning, dapat akong lumuhod. Paye, Matatag ang lola mo? Ang bagay na ito, huwag mong sasabihin sa kanya kailanman. At si Ningning, hindi rin niya kailangang malaman. Kung magtanong ang lola kung saan ako pupunta, sabihin mo lang na umalis ako para mag-isip-isip ng ilang araw. Ang nasasakdal, si Jiangning, ay sinasakdal ng labis na pagtatanggol sa sarili na nagresulta sa krimen ng pagpatay dahil sa kapabayaan. paye. Nasa hatol na. Nagbigay ang pamilya He ng liham ng kapatawaran. Anak, umuwi na tayo. Paye. Dahil sa magandang pag-amin niya sa kanyang kasalanan,
Siya ay hinatulan ng pagkakakulong na may takdang panahon na 3 taon at 6 na buwan. Anak! Baye. Doktor, kumusta ang anak ko? Malubha ang pamamaga sa kanyang tuhod. Patuloy ang mataas niyang lagnat ngayon. Kung 1 o 2 araw pa siya dinala sa ospital, hindi na siya makakaligtas. Paano naging ganito katagal ang pagkaantala? Anak, kinilabutan ako sa takot. Umuulan nga, nieba. Gusto na gusto ni Ningning ang Snowflake Crisps. Tulungan mo akong bumili ng isang kahon at ipadala sa kanya. Hindi ko kayang harapin siya. Sinasabi mo ba na para makuha si Ningning ang liham ng kapatawaran ng pamilya Joe, muntik ka nang mamatay? Pareho tayong negosyante. Dapat nating maintindihan ang halaga ng kompromisong ito. Sa korte, sabihin mo ang 100 bagay para sa kanya o 10,000 bagay. Hindi magiging makahulugan kumpara sa iisang liham ng kapatawaran. Iyon ang tunay na mahalaga. Yamang hindi mo balak ipaalam kay Ningning? Bakit mo sinabi sa akin? Dahil ito ang aking panghuling baraha. Hindi ko inakala na kailangan kong sabihin sa kanya ito. Ano kaya ang gagawin niya kung malaman niya? Mananatili kaya siya? Dahil kaya ito sa utang na loob? O pag-ibig? Pero wala na yun ngayon. Nagdesisyon na ako. Sinasabi ko ito sa iyo para maintindihan mo. Pinapakawalan ko siya hindi para ibigay siya sa iyo. Pinapalaya ko siya. At gusto kong malaman mo na may isang tao na handa anumang oras kahit saan na isakripisyo ang kanyang dangal at buhay para sa kanya. Kung maglakas loob ka na saktan siya, kahit kaunti, pagbayaan kita ng 100, 1,000 beses. Hoy, Beye, kamusta ang itsura ko sa kipaw na ito? Yanchi. At ito, isakay mo na lahat sa kotse. Lola Song, sa tingin ko hindi ito kakasya. Hindi talaga mapakali ang lola. Ito lahat ang mga bagahe na inihanda niya para kay Ningning. Naku, Lola, mag-aaral ako sa ibang bansa. Hindi para magpakasarap. Bukod pa riyan, nakapagbilanggong pa nga ako. Ano pa bang dapat mong ikabahala? Hindi ko talaga maiwasang mag-alala. Siya na. Lola, kung mas nag-aalala ka sa akin, mas ibig sabihin nun, minamahal na minamahal si Ningning. Masaya ako dahil doon. Ningning, huwag mong kalilimutang tumawag sa lola mo. Oo. Sige, aalis na ako. Sige, ingat. Ningning, yung tungkol sa bagay na iyon, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Kakauwi mo lang? Umalis na si Ningning. Alam ko, sasamahan ko siya. Ningning, may kotse na parang sumusunod sa atin. Huwag mo nang pansinin. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang iniisip. Kailangan ko pa ring sabihin sa iyo. Noong panahong iyon, hindi nagtestigo si John Beye para sa iyo sa korte dahil Ingat.
Parang siraulo ang pagmamaneho ni John Beye. Ano ba yung biglang paglihat ng lane? Bilisan mo, di mo siya dapat maabot. Hey, tangina. Marunong ka ba talagang magmaneho? Hindi pa rin tayo nakakaabot kahit ganito katagal. Hindi po yun, boss. May kotse sa harap na humaharang sa atin. Hindi tayo makadaan. Sabi ni Joshua, yung tarantadong Lou ay dadalhin ang anak ng dating pinakamayaman sa Nanzhou sa ibang bansa ngayon. Malaki ang pera nila. Lumipat ng lane. Daanan mo sila. Ngayon. Boss, tingnan mo. Tuwing lilipat ka, lilipat din siya. Sinasadya niyang hindi tayo papadaan. Nagpapabagal pa siya ngayon. Yung kotse, parang milyon-milyon ang halaga. Kahit papaano, banggain mo. Parang nagpapabagal siya. Ano yung sasabi mo kanina? Wala lang. Pag-usapan natin sa airport. Ako na ang gagawa. Boss, pumasok na sila. Bilisan mo. Habulin mo sila. Ning, tungkol sa nangyari sa kotse kanina, hindi ko nasabi ng buo. Kung hindi ko sasabihin sa'yo bago ako umalis, magkakasala ako sa konsensya ko. Sino ang nag-utos sa'yo? Kasabwat ka nila. Hulihin siya. Palabasin mo yung dalawa para magbayad. Ano pang hinihintay mo? Kunin siya. Sinasabi mo, yung letter of forgiveness ay nakamit niya sa pamamagitan ng pagluhod sa harap ng alaala ni Hedjaway ng 100 araw. Nagmakaawa siya para dito? Oo, para sa isang taong mapagmataas, tulad ni John Beyan, mahirap paniwalaan. May konting oras pa bago ang boarding. Magpaalam ka ng maayos. Hindi. Leia. Dalhin mo siya. Ay, Bakit ka umiiyak? Hindi ako patay. Malapit nang mahuli ang eroplano. Ning, tandaan mo. Kahit saan ka man. Kung may mang-api sa'yo, Beye, lagi kitang ipagtatanggol. hindi ako aalis, Bey. Gusto kitang makasama magpakailanman. Ning, Mahal kita. Doktor, kumusta ang apo ko? Bakit ka nandito ulit? Ang ibig kong sabihin, napakayaman mo. Hindi ba kayang kumuha ng mas maraming bodyguard? Sa pagkakataong ito, naisalba natin siya ulit. Kung may susunod pa, baka hindi na natin kayanin. Anong ibig mong sabihin ng ulit? Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, nagkamali ka tungkol kay Beye. Hindi niya kailanman pinabayaan si Ningning. Ising ka na. Bakit hindi ka pa natulog ng matagal? kung hindi ako nagising, mag-aalala ka. Lagi mong tinatago ang lahat sa sarili mo. Ang hindi pagsasabi ng anuman, ang pinaka nagpapabalisa sa amin. Mula ngayon, magbabago ako. Joshua, ikaw ay pinaghihinalaang nag-udyok ng pagdukot at panunakot na nagresulta sa malubhang pinsala sa isang tao. Sumama ka sa amin para sa pagtatanong. Oy,
Galing ka sa abroad, ha? Ha? Ayoko sa mga taong sinasamba ang lahat ng banyaga. Sampalin mo siya. Ay, hulaan mo? May dala ako para sa'yo. Snowflake pastry. Hindi ako kumakain ng matatamis. Alam ko, at may sakit ka ngayon. Hindi ka dapat kumain ng merienda. Kuna ang kakain ito para sa'yo. Oo nga pala, nag-book ako ng flight para mamayang hapon. Sabi ng doktor, malapit ka nang ma-discharge. Akala ko ba sabi mo, hindi ka aalis? Naging masyado lang akong emosyonal nun. Kaya ko nasabi yun. Pero nang pag-isipan ko, hindi naman ako pwedeng manatili bilang isang taong ikaw at si Lola ang kailangang laging protektahan. Kailangan kong matutong maging matanda, maging independyente at protektahan ang sarili ko. At protektahan ang iba. Hindi ko naman sinabing hindi ka pwedeng umalis. Eh di aalis na ako ngayon. Aalis na talaga ako. Tama na. Kung hindi, tatanong ulit ako ng lola, bakit namamaga ang mga labi ko? Hindi ko masabi ng eksakto dahil kinain ko ang snowflake crisps, tama? Ang sarap talaga nila. Ano? Sweet. Miss Jiang, sa mga nakaraang taon, ginamit mo ang kayamanan na iniwan ng lolo mo para mas pagyamanin ang mga charitable causes. At itinaas mo ang domestic kipaw culture sa global stage na abot ang mga bagong taas. Mula sa pagiging prisoner hanggang sa maging widely praised queen of kipaw, ano ito na tumulong sa iyo para lumabas sa mga anino at maabot ang taas na naroroon ka ngayon? Nagkilala ako sa maraming wonderful people. Tinuruan nila ako na ang buhay ay hindi natatakot magkamali. Sa anumang oras, maaari kang magsimula ulit. At saka, tiningala ko ang lighthouse, kaya gusto ko ring makita ang tanawin mula sa mountaintop. Kasama siya. Beye, sabihin mo sa akin, kapag magkakaroon tayo ng mga anak sa hinaharap, ano ang dapat naming ipangalan sa kanila? Nakuha ko! Kung babae, ipangalan natin siya Jan Fang. Inaasahang siya ay mamukadkad, tulad ng bulaklak. At ang lalaki ay tatawag. Jan, Y.E.U. Maganda iyan. Gusto ko iyan. Magkita tayo sa peak. Ang mga pinakamagandang panahon ay kapag siya ay naglalaro at ako ay nakangiti. Princess, ang carriage mo ay naghihintay. Simula ngayon, tatawag mo ako bilang Your Majesty. Mas magagandang panahon ay ang hinaharap kung saan tayo ay nakatayo ng mataas, magkasama,